Una sa ating balita, Marcoleta ipapatawag si Trillanes sa Senate hearing, pero si Trillanes babatukan daw si Senator Marcoleta. Pangalawa sa ating balita, Senator Cayetano may hamon sa 11 senators sa minority. At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Nag-init na naman ang usapan sa Senado matapos lumabas ang balita na nais ni Senator Rodante Marcoleta na ipatawag si dating Senador Antonio Trillanes IV sa isang Senate hearing. Ang dahilan, nais daw ni Marcoleta na malinawan ang mga pangyayari noong May kung saan nagkaroon umano ng tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado. Ayon kay Marcoleta, kung may mga taong nagwagayway umano ng warrant of arrest at may papel ang NBI at DOJ sa insidente, kailangan itong maipaliwanag ng maayos sa harap ng mga senador. Sa pahayag ni Marcoleta, hindi lang daw flood control anomalies ang dapat silipin. Gusto rin niyang mabusisi ang umano'y operasyon laban kay De La Rosa, ang papel ng mga ahensya ng gobyerno, at kung bakit humantong sa ganoong sitwasyon ang loob ng Senado. Binanggit din niya ang insidente ng umano'y putukan noong May 13 na para sa kanya ay dapat ding malinawan. Kaya ang plano niya bilang Vice Chairman ng Senate Committee on Public Order ay ipatawag sina Trillanes, NBI at DOJ upang magpaliwanag. Pero hindi naman umatras si Trillanes. Sa isang panayam, sinabi niyang hindi siya natatakot kay Marcoleta. Ayon sa kanya, paulit-ulit siyang hinamon ni De La Rosa noon at hindi raw siya inutusan ni Numan para makialam sa usapin. Para kay Trillanes, kung tatawagin siya sa Senado, handa siyang humarap at sagutin ang mga tanong. Sa madaling salita, tinanggap niya ang hamon. Habang lumalaki ang usapin sa planong hearing, may isa pang kontrobersya ang pumasok. Ang paglikha umano ng Blue Ribbon Subcommittee para ipagpatuloy ang investigasyon sa flood control anomalies. Dito naman kumontra si dating Senate President Vicente Tito Soto III. Ayon kay Soto, kung gagawa ng subcommittee, dapat idaan muna ito sa plenaryo. Para sa kanya, kung hindi ito ginawa sa plenary, maaari itong questionin dahil hindi raw ito legal. Dagdag ni Soto, pwede namang gawin ang paglikha ng subcommittee sa plenary sa Lunes para maging maayos at legal ang proseso. Lumabas ang kanyang pahayag matapos may mga reporter na magtanong kung pwede bang maglabas ng hearing notices kahit hindi pa malinaw ang representasyon ng minority bloc sa Blue Ribbon Committee at iba pang komite ng Senado. Ibig sabihin, hindi lang simpleng hearing ang pinag-uusapan dito. May tanong din kung tama ba ang proseso, kumpleto ba ang committee membership, at may sapat bang otoridad ang subcommittee na magpatuloy sa investigasyon. Sa huli, nagiging dalawang malaking issue ang sabay na umiikot ngayon sa Senado. Una, ang planong pagpapatawag kay Trillanes para ipaliwanag ang kanyang papel sa kontrobersyal na tangkang pag-aresto kay Bato de la Rosa. Pangalawa, ang tanong kung legal at valid ba ang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee nang hindi muna dinadaan sa plenaryo. Kaya habang naghahanda ang Senado sa posibleng hearing, malinaw na hindi lang flood control anomalies ang laman ng investigasyon. Kasama na rin dito ang mas malalim na banggaan sa politika, proseso at kapangyarihan sa loob ng Senado. Sa gitna ng umiinit na usapan sa Senado, humarap si Senate President Alan Peter Cayetano at diretsahang sinabi na itutuloy ang flood control hearings. Ayon sa kanya, sa Monday ilalabas ni Senator Marcoleta ang notices para maituloy na sa Thursday ang pagdinig tungkol sa flood control scam. Para kay Cayetano, mas mabuting magkaroon ng hearing. Ilabas ang ebidensya, pakinggan ang mga panig, at hayaan ang taong bayan ang humusga. Hindi raw dapat puro paratang, puro sigawan, at puro akusasyon na magulo ang Senado. Sa kanyang punto, hindi raw ang Senado ang gumugulo, kundi may mga grupong gumugulo rito dahil hindi sila komportable sa isang Senado na independent at hindi basta sumusunod sa gusto ng ibang kapangyarihan. Sinimulan ni Cayetano ang kanyang pahayag sa mas malawak na usapin, demokrasya. Para sa kanya, hindi simpleng away politika ang nangyayari. Ang tanong daw dito ay kung gaano kahalaga sa mga Pilipino ang tunay na check and balance. Binanggit niya ang prinsipyo na kapag matuwid ang namumuno, nagagalak ang taumbayan. Pero kapag masama ang pamamahala, ang tao ang nagdurusa.
Kaya raw mahalaga na ang Senado bilang bahagi ng legislative branch ay manatiling malaya mula sa impluensya ng executive. Dahil kung mawawala ang kalayaan ng Senado, mawawala rin ang tunay na pagbabantay sa kapangyarihan ng gobyerno. Ayon kay Cayetano, paulit-ulit na sinasabi ng ilan na magulo ang Senado, pero para sa kanya, iba ang tunay na nangyayari. Sa kanyang pananaw, ngayon lamang daw mula 2022, nagkaroon ng majority at Senate President na hindi hawak ng Malacanang sa pagpili ng liderato at komite. Ibig sabihin, para sa kanya, ito ang unang pagkakataon na may fully independent majority. Kaya naman, kapag may mga tumutulak, nananakot o nagpapalabas ng kung ano-anong paratang laban sa majority, nakikita niya ito bilang pressure campaign laban sa independence ng Senado. Binalikan din niya ang issue ng impeachment. Sinabi ni Cayetano na noong una, marami ang nag-aalala na baka raw manipulahin ng bagong majority ang proseso. Pero ayon sa kanya, nakita naman ng publiko na naging maayos ang takbo, may schedule at walang naging problema. Ang punto niya, ang impartiality ay hindi ibig sabihin automatic conviction o automatic acquittal. Ang tunay na impartial ay nakabase sa ebidensya at tamang proseso. Kaya nanawagan siya na hintayin ng trial, bantayan araw-araw at huwag agad husgahan ang resulta bago pa man magsimula. Pagdating naman sa nangyaring walkout at mainit na debate tungkol sa online participation o teleconferencing sa Senado, nilinaw ni Cayetano na hindi pa raw mismong amendment ang pinagbobotohan noon. Ang pinagbobotohan pa lang daw ay kung pag-uusapan ba ang proposal. Para sa kanya, walang masama kung pag-usapan ang pagbabago ng rules, lalo na kung may mga banta, may mga sitwasyon sa seguridad, at may mga dahilan kung bakit kailangan pag-aralan ang online participation. Hindi pa raw yun final approval. Hindi pa raw yung botohan sa mismong laman ng amendment. Simula pa lang iyon ng debate. Dito niya binanatan ang ilang senador sa minority. Ayon kay Cayetano, paulit-ulit daw sinasabi ni na Senator Kiko Pangilinan, Senator Risa Hontiveros, Senator Ping Lacson, at lalo na ni Senator Erwin Tulfo na hindi sila binigyan ng pagkakataong magtanong o magpaliwanag. Pero para kay Cayetano, hindi pa nga raw umabot sa puntong iyon dahil ang motion pa lang ay kunin ang proposal mula committee at pag-usapan sa floor. Kung nakinig lang daw sila, magkakaroon pa sana ng sponsorship, interpellation, debate at amendment. Kaya para sa kanya, hindi tyranny of the majority ang nangyari, kundi isang sitwasyong naunahan ng ingay, drama at hindi pakikinig. Sa gitna ng kanyang pahayag, mas naging mabigat ang tono ni Cayetano nang sabihin niyang may mga planong takutin, arestuhin o i-pressure ang mga nasa majority. Ayon sa kanya, may mga pagkakataon daw na ginagamit ang mga kaso bilang banta. Kung lilipat ka, mawawala ang problema. Kung hindi, itutuloy ang kaso. Hindi niya sinabi ang lahat ng detalye, pero binanggit niyang sa tamang panahon ay maaaring lumabas ang ebidensya ng mga pananakot. Para sa kanya, hindi problema ang investigasyon kung ito ay patas at nasa korte. Ang problema raw ay kung ang kaso ay ginagamit bilang sandata sa politika. Pagkatapos nito, bumalik siya sa mas malaking larawan. Sinabi ni Cayetano na hindi sila nandyan para makipagbangayan araw-araw. Nais daw nilang balansehin ang impeachment, ang economic crisis at ang corruption issues tulad ng flood control. Para sa kanya, mas mahalaga sanang pag-usapan ng inflation, presyo ng bilihin, trabaho, edukasyon, health, teenage pregnancy, dropout rate, productivity ng magsasaka at kalidad ng buhay ng ordinaryong Pilipino. Ngunit dahil mabigat ang issue ng flood control, kailangan din daw itong harapin ng seryoso. Dito niya inanunsyo na matapos ang caucus na pagkasunduan na bubuo ng subcommittee para sa flood control investigation. Ayon sa kanya, si Senator Marcoleta ang maglalabas ng notices sa Monday para maituloy ang hearing sa Thursday. Iginiit niya na magiging impartial ang pagdinig at hahanapin ang buong katotohanan. Binanggit pa niya na may mga pagkakaiba na agad sa mga posisyon. May nagsasabing may mastermind, may nagsasabing wala, may nagsasabing may dapat imbitahin, may nagsasabing hindi dapat. Kaya ang hamon niya sa publiko, bantayan ng Senado, pakinggan ang pagdinig at hayaang lumabas ang ebidensya. Hindi rin niya pinalampas ang issue tungkol kay Senator Robin Padilla at Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Cayetano, tila nagiging magulo na raw dahil maraming ahensya ang nagsasalita
at nag-iimbestiga. DOJ, NBI, CIDG, PNP, Ombudsman, at iba pa. Binanggit niya na may mga pahayag tungkol umano sa pagtakas ni Senator Bato, pero ayon sa kanya, noong May 13 ay mismong mga opisyal daw ang nagsabing wala pang hawak na warrant at pending pa sa Supreme Court ang usapin kung maaari bang iserve ang warrant. Kaya tanong niya, paano raw naging pagtakas iyon at paano naging krimen ang pagtulong na makalabas kung wala pa namang warrant na isa-serve? Sa dulo, naging mas personal ang mensahe ni Cayetano. Sinabi niya na may pattern na raw ng anyone but campaign. Una kay Escudero, sumunod kay Legarda, at ngayon naman ay sa kanya. Para sa kanya, ang tunay na issue ay hindi lang kung sino ang Senate President, kundi kung papayagan ba ang Senado na maging independent. Hindi raw sila natatakot sa investigasyon at hindi rin dapat may cover-up kahit kanino. Presidente man, Vice-Presidente, Senador o kahit sino pa. Ang dapat managot, managot. Pero ayaw din daw niyang maging blind support lang ang nangyayari, na parang kampihan kahit hindi na tinitingnan kung sino ang tama o mali. We have to ask ourselves, how important is democracy to ourselves? How important? Impersonal, personal. So like me, Alan, how important is democracy to you? Tayo as a nation, how important is democracy to us? So let me start with the biblical principle na nagsasabing, when the righteous rule, the people rejoice. When the wicked rule, people groan. So iba-iba pong word ang ginagamit yan, depende sa version. Yan po ay Proverbs 29:2. Pero obvious naman po siya, di ba? Whether yan ay negosyo, yan ay PTA, yan ay JODA, TODA, yan po ay Congress, yan po Republic of the Philippines, yan po ay EU, yan po ay UN. When the righteous rule, people rejoice. Because pag tama ang pinaglalaban o tinanim, maganda pong aanihin. Pero when the wicked rule, of course, malungkot ang mga tao kasi may consequence at may consequences ang paggagawa ng masama. So why am I saying this is about our democracy? Well, good governance kasi is about doing the right thing. And because men and women have their weaknesses, na-develop po yung presidential form of government at yung tinatawag na check and balance. Ibig sabihin, interdependent ang executive, ang judiciary, ang legislature, in our case, dalawang houses po to, House of Representatives and the Senate. But napaka-importante na independent ang legislative, ang judiciary from the executive. Kasi kung hindi, dictatorship yon. At pag may dictatorship ka, tama't mali, iuutos na lang ng iuutos to, wala ng check and balances. So, paulit-ulit sinasabing magulo ang Senate, hindi po. In this administration from 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President. Hindi lang po Senate President, yung majority na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili ng SP at ng mga komite. So, ibig sabihin po, I can dare say this is the first fully independent majority. Kaya, whether you talk about the 11, yung 11, or you talk about supporters nila, or you talk about some elements in the national government like the NBI for example, sila po ang nanggugulo because hindi sila komportable na independent ang Senado. So when we talk about check and balances, may consequences po to. So for example po, bilang check sa executive, meron pong impeachment process. So hindi pa ho kami nakakaupo or bagong upo pa lang. Sinabi na po sa amin, you want to do it again kung 997? Tuloy mo naka-live. So, sorry guys, I'm just asking kung okay naman yung sound. Lapit mo na. Okay.
because we're just using a cell phone and taking this opportunity to speak to all of you directly, no? So, nandun ako sa impeachment, di ba? Ang dami po, may mga bishops, may mga business groups, may mga schools. Naglabas po lahat ng mga statement na kailangan independent, kailangan impartial yung impeachment. Sabi, etong bagong majority will do many things, will manipulate, will have machinations, whatever, para itigil yung impeachment. Pero nakita niyo po, napakaayos, walang naging problema. So, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Impartial, ibig sabihin po, base sa ebidensya, tamang proseso. Ang problema po kasi sa ibang statement, na sa utak nila ay ang impartial convict na. O, ganun din sa kabila. Yung sinasabing impartial ay acquit na. Wala pa nga home trial eh. So, hintayin natin ang trial at bantayan natin araw-araw. Pero nasaan po ang sense of truth? Doon po sa mga nag-issue ng statement na ngayon nakikita nilang tama ang pamamalakad at maganda at hindi issue po. Maganda po ang takbo tungo doon sa impeachment. Maganda ang schedule. Wala hong nag-statement na mali pala yung una nilang statement. Okay lang po yun. That's your right. Ang sinasabi ko lang po kung anong itatanim nyo, lalo po yung mga namumuno ng mga eskwelahan, binabantayan kayo, gagayahin kayo ng mga bata. So dapat, pag tayo gumawa ng statement with integrity, with truth. Ganon din po, yung events na nangyari po noong Tuesday. Let me clarify hindi pa namin pinagbobotohan yung amendment sa rule na papayag po sa teleconferencing or online na pagboboto. Wala pa ho kami doon. Ang pinagbobotohan pa lang ho, whether or not pag-uusapan ito. So again, to the heart of democracy, is there anything wrong with talking about changing the rules? We're not proposing murder. We're not proposing abortion na mga per se mali na dapat hindi pag-usapan kasi ayon sa konstitusyon natin mali. Ang pinag-uusapan po natin kung sa mga panahon na ngayon, given the threat sa Senate, given the different attacks on the Senate, given the different attacks on individual members of the Senate, yung experience po namin nung minority pa kami kung paano pigilan na magbuo ng majority. Yung mga threats na tanggap namin. I'll go to that later. And in the next few days, option po ng ibang mga senador yun maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na Senado. What's my point po? Yung paulit-ulit po na sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Risa Tiberos, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Lacson, at lalong-lalo na po na sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi lang po sa sessionola, sa media, at hindi lang Tuesday, even the days after. They kept on saying, bakit walang debate? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan yung side nila? Wala pa nga po tayo dun. Kung nakinig lang sila, kung sila po ay tinigil nila yung drama, even after the session, and instead tried to listen to each other, the motion was to take up the amendment. Ibig sabihin, is was sponsor pa to, and then ang bawat isa ay pwede magtanong, pwede pa nga mag-amend kung tingin nilang mali. So I won't dwell on that, but just to say that the starting point has to be the truth. And ang problema, if you're on their side, dun sa 11, na 11 po kayo, kasi po sinasabi nila, wala silang chance na magtanong, magpaliwanag. Wala pa nga ho dun meron chance. So sabi nila, tyranny of the majority. Hindi po. Tyranny Tulfo to. Tyranny Lacson. Tyranny Pangilinan. Tyranny Ontiveros. Kasi palakasan ng boses, imbis na we listen to one another. Senator Lacson, I respect, he stood up and says he disagrees with the rule. So yung debate is whether or not we can take up the amendment. Hindi pa natin pinag-usapan yung amendment. Alam niyo po, parang paso yan Pag nilagay mo yung seed sa isang paso, pwede mong kunin at ilipat. So, bantayan niyo po yung Senado. May tinatawag kaming
change of referral. Halimbawa po, nalagay sa Committee on Public Order, tumayo yung chairman ng Committee on Justice the next day, sabi, mali ang referral doon. Kunin mo muna at ilipat dito. So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta nandun po sa Committee on Rules at ang motion po ng acting majority leader is kunin at pag-usapan sa floor. Hindi pa po pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa puntong yun.